Magandang araw po mga kawangis ko. Kung saan man sulok ka man ng mundo, ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan, lalong-lalo na sa Middle East, Yumkin Said sa mga nakasubscribe na sa akin. Shukran Kater sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin. Please lang, maawa na kayo. Subscribe nyo naman ako at i-likes din ang mga videos ko ngayon. Ang pag-uusapan natin nakakatuwa talaga. Lumabas na yung galit ng taong bayan. Lumabas na yung galit ng taong bayan. Matatandaan nyo kamakailan, di ba? Inimbestigahan sa Senado yung pamilya Diskaya at inimbitahan din sa Kongreso yung mga pamilya Diskaya regarding po sa flood control katiwalian at sa sobrang daming binili nilang mga luxury car. Di ba? Ngayon nagalit na yung mga nagalit na yung mga taong bayan. Ang ginawa, sinugo ng kanyang opisina, yung opisina ng mga Diskaya, yung sa St. Gard ba? Contractors, yun, binato ng putik, kinalampag, pinagmumura sila dyan, at nagkaroon pa ng mga vandalism dyan sa kanilang opisina. Dahil sa sobrang galit ng mga taong bayan, ito panorin po natin. Magnanakaw! Ito lang! Ilagay ko natin! Magnanakaw! Ito lang! Tara! Magnanakaw! Tara! Diskaya! Magnanakaw! 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 Ayan! Sumabot! Salampagin! O diba, mga kawangis ko, lumabas na yung pangil galit ng taong bayan. Umpisa pa lang yan. Marami pang darating po na magkakalampag, mambabato ng putik. Tingnan nyo, pinagbabato na sila ng putik. Nagkaroon pa ng vandalism. Diba, ang sakit pakinggan po, nasasabihan ka ng mga grupo yan, parang grupo pa ng mga kabataan, kung ano pang mga sektor yan, nasasabihan kayo ng magnanakaw na sumisigaw sila ng magnanakaw. Diba? Ang lupit. Tapos, sa investigasyon, ayaw nyo pang magturo, ayaw nyo pang umamin na yung pirang kinita nyo sa business nyo. Grabe naman kalupit, bigla yung business nyo. Bilin-bilin ang kinita ng mga Diskaya. Di ba sila ang hindi sila kamlaude. Sila po ang sumakamlaude na kumuha o malaking nakuha ng mga proyekto. Ilan sila? Di ba? 9 po yung inahawakang mga contractors. Siyam po yung mga hinawakan ng mga Diskaya. So sa siyam na yun, sila rin po ang kumukuha ng mga proyekto. Kunwari, iba-iba lang ang pinapahawak pero iisa lang nang nagmamayari. Yun ang mga Diskaya. So ngayon, magpasalamat po tayo sa Alam mo ang pasalamat natin ng malaki? Yung habagat. Yung habagat na pag-ulan sa buong kapuluan ng Pilipinas.
Yan po ang pasalamatan natin. Dahil kung hindi umulan, hindi natin malalaman yung nangyayari tungkol sa flood control sa mga katiwalian. Tingnan nyo, hindi natutulog ang Diyos, di ba? Pansinin nyo yung natutulog ng Diyos. Pinaulan na ng pinaulan sa buong kapuluan, lalong-lalo pa sa Kamaylan, kasi ang Maynila kasi siya ang sentro ng kalakalan. Doon yung pinaulan at lumubog. Ilang araw, ilang linggo, lubog ang mga lalawigan. Doon na naglitawan ang mga flood control. Kung hindi alam mo, hindi nagkaroon yan ng habagat, hindi yan lalabas, hindi yan lalabas sa media, hindi magkakaroon ng investigasyon sa Senado, hindi magkakaroon ng investigasyon sa Kongreso. Kaso lang, no choice talaga yung mga politiko sa kataas-taasan, lalong-lalo pa si Bongbong Marcos, no choice niya na kailangan lang alamin kasi nga, kung mapatandaan nyo, yung 2024, hindi ba binibidan niya sa kanyang suna, mayroon siyang 5,500 na flood control. Di ba? O ano nangyari yung 2024? Umulan ng umulan, di pa yung bagyo yun, no? Habagat pa yun. Di ba? Kinalampag na kaagad ang opisina ng mga Kongreso, mga Senado, kinalampag na kaagad. Sinabi ang kaagad, dami kaagad ng mga grupo, siguro nang sasabihin na imbestigahan. Ay, hindi nangyari. Ngayon, tuloy-tuloy pa hanggang 2025. Tuloy-tuloy po ang habagat, tuloy-tuloy po yung pagbaha, hindi lang po sa Kamaynilan, kundi sa sa buong lalawigan. So doon, siyempre, kahit sino, mawiwindang ka na. Kaya nawindang na ngayon sa zona ni Bongbong Marcos ng 2025 regarding sa flood control. Ayun, naglabasan na. At ngayon, marami pa yung lalabas yan ng mga testigo at mga contractors na sasabihin na talaga maraming ghost project pong ginagawa sa gobyerno. Kaya ngayon, bumawasan na talaga magalit na sobra-sobra at babuyan ng mga Judas Barabas. Ang dami kasi ng Judas Barabas dyan sa mga politiko sa Kongreso na minsan sila po yung kumakampi sa mga contractor. Isa lang yung kinakanta nila yan eh. Kung paano nila kung hindi sabi standard, gagawa sila ng proyekto pero hindi tatapusin. Hindi natin mapipigilan po ang silakbo at galit ng mga taong bayan sa ganyan sistema. Ikaw naman, bilyon-bilyon yung nanakaw mo tapos ipiplex mo sa social media, sa mainstream media. Alam mo, yung pagpiplex nila yung kayamanan ng mga diskaya, yun po ang nagtulak sa kanila at ang magbigay ng ebidensya na idin sila sa kanilang ginagawang katiwalian sa gobyerno. Di ba? Pansinin nyo, yun ang ginagawang yun ang ginagawang mga ebidensya ng mga tao. Kahit sa Senado, yun ang ginagawang ebidensya. Kaya kung ako sa inyo, tuloy-tuloy lang natin ang pagkalampag natin sa mga magnanakaw ng taong bayan. O magnanakaw sa gobyerno. Tuloy